Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat tayo ay may kahinaan. Minsan nga lang, hindi natin maipakita sa ibang tao. Dahil nahihiya tayong malaman nila kung saang bagay ba tayo mahina. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa pag-ibig. Bago tayo magsimula mga ka-online, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga katatakutan. Ganon din po ang Gianna Vlogs para po sa aming family vlogs. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kaistorya nating gising pa sa ganitong oras. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Janine. Hindi ko tunay na pangalan. Dahil alam ko na pwedeng makilala ako ng mga kaibigan ko kapag sinabi ko ang tunay kong pangalan. Alam kasi nila ang pangyayaring ito sa buhay ko. Ang bahagi ng buhay ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Papa Dudut, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Pero lumaki ako na matalinong bata. Hindi ako masipag mag-aral pero palagi akong nangunguna sa klase namin. Palagi rin akong pinanglalaban sa mga quiz bee sa iba't ibang lugar o sa school. At madalas na ako ang nakakakuha ng major award. Tuwang-tuwa sa akin ang mga teacher ko, lalo na ang parents ko. Ramdam ko na sobrang proud sila sa akin, Papa Dudut. Kaya binibigay nila halos lahat ng gusto ko. Grabe, ang ganda naman ng bag na to, Mami. Wika ko ng pasalubungan nila ako ni Daddy ng bagong backpack. Second year high school pa lamang ako noon. At nanalo ako sa writing contest na sinalihan ko. Nagustuhan mo ba yan, anak? Tanong pa ni Mami. Sobra po, ang ganda po wika ko. Backpack yon na medyo manipis ang tela pero mukhang matibay at mamahalin. Pareho maganda ang trabaho ni na Mami at Daddy kaya madalas na mamahalin din talaga ang mga bagay na nireregalo o ibinibigay nila sa akin. Mabuti naman at nagustuhan mo, Janine. Pero hindi lang yan ang regalo namin sa iyo, wika pa ni Daddy. Napatingin ako sa paper bag na hawak niya at napangiti ng malawak ang mga labi ko nang makita ko ang laman noon, isang pares ng bagong sapatos. Daddy, ito po yung nakita kong sapatos nung nakaraan na kumain tayo sa labas. Natatandaan niyo po pala to, ang wika ko. Oo naman, at ang sabi ko sa iyo noon, hindi ba? Bibilhin ko ang sapatos na yan kapag nanalo ka sa writing contest na sinalihan ninyo ng teacher mo. Sagot pa ni Daddy. Thank you po, Daddy, Mommy. Salamat po sa mga regalo ninyo sa akin. Masayang wika ko. No thank you, anak, kasi palagi mo kaming ginagawang proud para sa lahat ng mga achievements mo. Sagot pa ni Daddy. Tama ang Daddy mo. Thank you kasi nagkaroon kami ng isang anak na kagaya mo. Ang daming naiinggit sa amin dahil napakatalino mong bata. Kaya sana'y hindi ka magbago, Janine. Sagot din ni Mommy. Ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, ay gusto ko na matuwa sina Mommy at Daddy kaya pinagbubutihan ko talaga ang pag-aaral ko. Gusto ko na palagi silang proud sa akin. At yun nga po ang nangyari. Sa bawat family gathering namin ay palagi akong hinihila ni na Mommy at Daddy para ipakilala sa ibang kamag-anak namin. Sinasabi nila na ako ang magdadala ng swerte sa kanilang pamilya. Napakarami nilang plano para sa akin mula sa pag-aaral ko
pagtatapos ko hanggang sa magiging trabaho ko sa hinaharap. Ang swerte nyo talaga sa anak ninyo, kumare. Lumalaki ng maganda at matalino pa, wika ng ninang ko. Kanino ba naman magmamana yan kung hindi sa akin lang din, sabi pa ni Mami. Anong sayo, sa ating dalawa no? Natatawang pagtatama pa ni Daddy. Naku, mabuti pa talaga yung anak ninyo, mukhang maganda ang magiging future. Hindi kagaya ng anak ng isang pinsan natin, sabi pa ni Ninang. Dahil nandun ako sa table nila ay na-curious na rin tuloy ako sa pinag-uusapan nila. Sinong pinsan? Tanong ni Daddy kay Ninang Ara na pinsan ni Mami. Kilala mo yun pare, sabi pa ni Ninang Ara. Huhulaan ko, si Diana ba yan tinutukoy mo? Tanong ni Mami. Bahagyang natawa si Ninang at mukhang tama nga ang sinasabi ni Mami. Sabi na nga ba, nakarating din ang chismis sa akin na yung pangalawang anak niya nabuntis daw. Hindi ba nga nasa second year college pa lang yon? Ang wika pa ni Mami. Ayun na nga, tapos yung panganay naman niyang lalaki nakabuntis bago makagraduate ng college. Dagdag pa ni Ninang. Kaya ikaw anak, nako, huwag kang gagaya sa mga pinsan mo na yon. Ni hindi man lang nakatulong sa mga magulang nila. Baling sa akin ni Mami. Matalinong bata si Jenna, kaya hindi yan magagaya sa mga pamangkin mo na yon, ang sabi naman ni Daddy. Papadudot, kapag ganong family gathering ay hindi nawawala ang madalas na pagkukumparahan ng mga anak na mga magulang namin. In short ay kaming magpipinsan ang madalas na pinagkukumpara sa isa't isa. Janine, tara, sabay tayong kumuha ng salad, anyaya ng pinsang kong si Ariela. Sumama naman ako sa kanya at habang naglalakad kami, ang pinsan namin na anak ni Tita Diana ang naging topic namin. Yung tungkol sa pagbubuntis at pagtigil ng mga ito sa pag-aaral nila. Nangihinayang kami kasi matalino rin ang mga pinsan namin na yon. Nasa lahing araw namin ang matatalino, sabi ng ibang kamag-anak namin. Uy si Laika, pagturo ko sa isang pinsan namin na mag-isang nakaupo sa pwesto niya. Lika, puntahan natin siya, anyaya ko pa. Naku, wag na, sabi ni Ariela. Bakit naman? Pagtataka ko. Bobo kasi yan, di ba? Tugon niya. Bobo? Pag-ulit ko. Oo, mahinang utak niyan. Walang award sa klase sa kalaging napapagalitan ng teacher. Kaya ang sabi ni Mami, dapat umiwas tayo sa mga kagaya ni Laika. Kasi baka mahawahan tayo ng kahinaan ng utak niya, sabi pa ni Ariela. Kawawa naman siya, sabi ko. Hindi kawawa yan. Ayaw niya lang din kasi mag-aral ng mabuti, kaya lagi siyang napag-iiwanan. Basta Janine ha, kung ayaw mong magaya sa kanya at layuan din ang ibang pinsan natin, huwag ka nang lalapit dyan kay Laika. Mahirap na. Sabi ni Mami, nakakahawa raw ang kabobohan at katangahan sa panahon ngayon. Ang wika pa niya. Isang taon lang naman ang tanda sa akin ni Ariela pero napakatalas na ng bibig niyang magsalita. Yung mga kapatid kasi niya ay matanda ng ilang taon sa kanya, papadudot, kaya ganun na lamang din siya kung magsalita. Walang filter. Sabi nga ng iba, naaawa lang din sa pinsan namin na kagaya ni Laika. Kapag gano'n na may family gathering ay madalas na wala siyang nakakausap o nakakabanding. Madalas na wala siyang kaibigan. We're so proud of you, Janine. Wika ni na Mami nang matapos ang graduation ceremony namin. Nakagraduate ako ng valedictorian ng aming klase. Hindi talaga kami nagkamali na ikaw ang magiging valedictorian ng klase ninyo, sabi ni Daddy. Kinabahan nga po ako kasi medyo bumaba ang grades ko noong 4th grading namin. Akala ko talaga mawawala na sa akin ang pagiging valedictorian, ang sabi ko. Dahil sa kakapanood ko ng K-drama, minsan talaga ay napapabayaan ko na rin ang pag-aaral ko. Ang salutatorian pa naman naming si Gigi ay competitive talaga, kaya lagi niyang ginagalingan sa pag-aaral niya. Hindi siya kailanman nagpabaya, hindi kagaya ko. Mahirap din talaga kapag masyado ka ng confident sa kaya mong gawin. Hindi ka na nagbibigay ng effort sa mga task mo o kailangan na gawin. Nagiging chill ka na lang. Yun ang nangyari sa akin noon. Sa sobrang tiwala ko sa talino at sarili ko ay muntik nang mawala sa akin ang pagiging valedictorian.
Kaya naman mula noon ay sinabi ko nang hindi na ako kailanman muling magiging pabaya sa pag-aaral ko. Nang mag-college ako, Papa Dudut, ay kumuha ako ng course na BS Accountancy dahil yon ang gusto ni Mommy at Daddy. Akala ko noon ay pareho lang ang college at high school. Hindi ako masyadong mahihirapan pero napakalaking adjustment pala ang kailangan kong gawin. Yung first year and second year ay medyo ayos lang, nakakaya ko pa at nakakapag-chill pa talaga ako. Pero nang dumating ang third year at marami na akong major subject ay doon ako nagsimulang mahirapan. Hindi pala biro ang kurso na kinuha ko. Sobrang nakakadugo ng utak. Nabawasan ang pagiging chill ko sa buhay estudyante at napalitan yon ng seryosong pag-aaral. Pumasa naman ako at kahit papaano ay napapasama sa Dean's List. Kaya palagi pa rin proud sa akin ang mga magulang ko. Kasi hanggang college daw ay hindi ko pa rin sila binibigo. Anong ginagawa mo dito sa garden? Tanong ko sa pinsang kong si Laika. Nang maabutan ko siya sa garden ni na Lola. Birthday ni Lola at halos lahat ay nasa dining area at nagbabanding. Lalo na ang mga pinsang ko na walang ibang ginawa kung hindi ang ilabas ang kanilang bagong makeup o gadget. Wala naman kasi akong makausap sa loob, ang wika ni Laika. Andun yung ibang pinsan natin, sabi ko. Alam ko, pero alam ko rin na ayaw nila akong kasama o kausap. Malungkot na sabi pa niya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, Papa Dudut. Alam ko naman na hindi siya kagaya namin na palaging mataas ang grades na nakukuha sa school. Pero pinsan pa rin namin siya at hindi namin siya dapat na pinagkakaisahan o iniiwan. Dapat iparamdam pa rin namin sa kanya na parte siya ng aming pamilya. Lika doon tayo sa loob, anyaya ko. Umiling siya at baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Lika na. Akong bahala sa iyo, sabi ko pa. Pumasok kami sa loob ng bahay. Kasama ko siya at ramdam ko na nakatingin sa amin ang ibang pinsan ko. Siyempre yung matatanda wala naman ang masyadong pakialam sa amin. Sinama ko si Laika sa ibang pinsan ko at ramdam ko ang awkwardness. Pero sa huli kinausap din nila ang pinsan ko. Mula noon ay mas naging close pa kami ni Laika. Lalo na nang mag-transfer siya sa university kung saan ako nag-aaral. Ano, boyfriend mo si Jack? Bulalas ni Laika nang marinig niya ang sinabi ko. Oo, wag kang masyadong maingay. Nakakahiya kasi ayokong ipaalam sa marami. Tugon ko. Nasa kantin kami noon at sabay na nagla-lunch. Ay sorry, napalakas ang boses ko kasi nagulat ako sa sinabi mo. Wika niya. Nakakapagtaka ba kung maging boyfriend ko si Jack? Tanong ko. Hindi naman kasi maganda ka at marami talaga nagkakagusto sa'yo. Siguro OA lang ang reaction ko kasi sa dami ng nagkakagusto sa'yo. Bakit ang playboy na si Jack pa ang napili mong maging boyfriend? Tanong pa niya. Nagbago naman daw siya ang sabi ko naman. Nagbago? Paano mo naman nasabi? Di nung nakaraang taon lang kung sino-sino yung nakikita natin nakadate niya. Tapos minsan may susugod na lang sa kanya na ibang babae tapos sasabihin na manloloko siya. Naiinis pa nga tayo sa kanya kasi ang dami nating naririnig na kwento tungkol sa pagiging babaero niya. Wika pa ng pinsan ko. Bago ko naman siya sinagot sinigurado ko muna na single siya. Pinakita niya sa akin yung Facebook at Instagram niya. At sinabi niya na ako lang talaga ang babaeng nililigawan niya. Ang wika ko. Noon yun, ngayon kaya, wika pa ng pinsan ko. Like ka naman support mo na lang ako, ang sabi ko pa. Napabuntong hininga na lamang ang pinsan ko kaya sa huli pinaramdam niya sa akin lahat ng suporta niya. Dahil bawal pa ako na mag-boyfriend noon ay si Laika ang ginagamit ko na dahilan sa tuwing magde-date kami ni Jack. Hindi naman kami nahuli ng parents ko pero si Jack ang nahuli ko na may ibang kinakalokohan na babae. Nakita ko yon nang may lumabas sa newsfeed ng Facebook ko na suggested friend na babae tapos ay katabi niya si Jack. Mas nagulat ako na may mga public post ang babae na magkasama silang dalawa ng boyfriend ko. Kaagad ko namang kinumpronta si Jack at sinabi niya na fan niya lang yung babae. Sikat kasi na soccer player sa university namin si Jack, Papa Dudut. Kaya naman pinapaniwalaan ko ang sinasabi niyang yon.
Pero sa huli, napatunayan ko na may namamagitan sa kanilang dalawa at naging girlfriend niya pa yung babae habang magkarelasyon kaming dalawa. Minessage ko kasi ang babae na yon at umamin ang babae na pumayag siyang maging pangalawang girlfriend siya ni Jack. Doon na ako nakipag-break kay Jack. Pero pagkalipas lang ng 2 linggo ay pinatawad ko siya at nagkabalikan kaming dalawa. Pero hindi naging tahimik ang relasyon namin. Dahil may ilang beses ko pa siyang nahuli na may nilalandi na ibang babae. May ilang beses ko rin siyang pinatawad hanggang sa tuluyan ko nang tinapos ang lahat sa aming dalawa. 5 buwan bago ang graduation ko. Hindi naging madali para sa akin na mag-move on, Papa Dudut, dahil si Jack ang first boyfriend ko. Pero may oras talaga na bigla na lamang tayong matatauhan. Pagkatapos ng ilang beses na pagpapakatanga, nagawa ko rin siyang bitawan. At doon ako mas nag-focus sa pag-aaral ko. Nalaman din ni na Mami at Daddy ang tungkol kay Jack, pero hindi na nila ako masyadong pinagalitan kasi alam din nila ang tungkol sa ilang beses na panloloko na ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Pinaalalahanan lamang nila ako na sa susunod na pumasok ako sa isang relasyon ay dapat ay sa matalino na lalaki at hindi ako lolokohin pa. Papadudot nang makapagtapos ako ng pag-aaral ay nakahanap kaagad ako ng maayos na trabaho. 1 taon ang lumipas ay na-promote kaagad ako. Nagkaroon din ako ng ilang karelasyon pero hindi masyadong tumatagal. Mukhang malas talaga ako pagdating sa pag-ibig. Hanggang sa nakilala ko si Gerald na nagtatrabaho lamang sa kabilang building at madalas kong nakakasabay na kumain sa isang fast food na malapit sa opisina namin. Gwapo si Gerald, matangkad at malambing magsalita, kaya naman kaagad na nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan niya rin ako at pinakilala ko siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko. 3 buwang tumagal ang panliligaw niya sa akin hanggang sa naging boyfriend ko na siya. At papadudot sa lahat ng naging boyfriend ko, masasabi ko na si Gerald ang pinakasineryoso at minahal ko talaga. Iba kasi siyang magpakita at magparamdam ng pagmamahal niya. Hindi siya mabigay ng regalo pero palaging matamis ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Kapag stress ako sa trabaho, siya rin ang nagpapagaan ng loob ko. Siyang naging sandalan at pahinga ko. Mukhang ang lalim ng buntong hininga mo, pinsan. Bati sa akin ni Laika nang maabutan niya ako sa may table sa loob ng isang coffee shop. Napangiti naman ako kasi kakatapos lang naming mag-usap ni Gerald sa cellphone. Hindi naman, wika ko. Hindi naman pero ang lapad ng ngiti sa mga labi mo, huhulaan ko. Si Gerald yung kausap mo sa cellphone, no? Wika pa ng pinsan ko. Nakangiti akong tumango sa kanya. Naku, hindi lang pala buntong hininga ang malalim sa'yo. Kung hindi pati na rin ang nararamdaman mo para sa boyfriend mo na yan, wika pa ni Laika. Bakit? Mali ba yun? Pagtataka ko. Hindi naman pero kailangan na ingatan mo pa rin ang sarili mo, lalo na yung puso mo. Paalala pa niya. Alam ko naman yun. Sa kamukha namang seryoso sa akin si Gerald, wika ko. Nakikita ko naman yun, Janine, kaya lang kasi may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may tinatago pa rin siya na hindi ko maintindihan. Para bang yung pinapakita niya sa atin. Hindi talaga siya yun. Wika pa ni Laika. Grabe ka naman, Laika. Na-judge mo na kagad si Gerald, ang sabi ko. Pinsan, kilala mo ako. Bihirang sumablay yung mga ganitong kutob ko. Pero hindi ko naman sinasabi na hiwalayan mo siya. Basta mag-ingat ka lang at huwag mong masyadong ibigay ang buong tiwala mo sa kanya. Paalala sa akin ni Laika. Papadudot, bago ko mahuli na magloko ang mga ex-boyfriend ko noon. Ganon din ang sinabi ni Laika na hindi maganda ang kutob niya sa karelasyon ko. Kaya dapat na mag-ingat ako. Pinapaalala niya na palagi akong magtitira ng pagmamahal para sa sarili ko. Huwag kong ibubuhos lahat sa mga nagiging karelasyon ko. Kaya lang kung anong talino ko noon sa academics ay yun namang bobo ko pagdating sa pag-ibig. Akala ko talaga noon pang matagalan na ang relasyon namin ni Gerald, Papadudot.
Akala ko siya ng lalaking makakasama ko sa panghabang buhay pero sablay pa rin pala ako dahil nalaman ko na kasal na pala siya sa ibang babae. Nalaman ko yon dahil ang mismong babae ang lumapit sa akin at nagpakilala na asawa ni Gerald. Olive ang pangalan niya at sinabi niya na magkakaanak na raw silang dalawa. 2 taon na silang kasal at matagal nilang hinintay na mabuntis siya. Kaya naman ang dahil doon ay kaagad akong nakipaghiwalay kay Gerald. Pero nagpaliwanag si Gerald sa akin at sinabi niya na 5 buwan na raw silang hiwalay ni Olive. Hindi niya alam na buntis ito nang makipaghiwalay siya dito para ligawan ako. Hindi na raw niya mahal ang asawa niya kaya kahit ilang beses itong magmakaawa na ayusin ang kanilang relasyon ay hindi niya ito pinagbigyan. Umiyak at humingi pa ng tawad sa akin si Gerald. Nangako siya na ayusin niya ang lahat para tuluyan ang matapos ang relasyon nila ni Olive. Pinanghawakan ko ang pangako na yon at pumayag ako na magpatuloy ang relasyon naming dalawa. Nang kausapin ako ni Olive ay sinabi ko sa kanya na ako na ang mahal ni Gerald kaya wala na kaming dapat na pag-usapan pa. Lumuhod si Olive pero hindi ko siya pinagbigyan sa pakiusap niya at iniwan ko siyang umiiyak noon. Yun na rin ang huling beses na nakita ko siya. Hindi na rin siya nagpakita pa kay Gerald. 1 taon nang lumipas, Papa Dudut, na buntis ako ni Gerald. Pinanagutan niya ang baby ko. Pero ang gusto ni na Mommy at Daddy ay magpakasal kaming dalawa. Doon ko inamin sa kanila ang tungkol kina Gerald at Olive. Sinabi ko na kasal na si Gerald pero inasikaso naman ito ang papeles para mapawalang bisa ang kasal na yon. Doon sobrang naggalit ang mga magulang ko. Bakit daw ba ako nagpabuntis sa lalaking pamilyado na? Pero pilit kong pinaglaban ang relasyon namin ni Gerald at wala naman ang magagawa ang mga magulang ko dahil buntis na ako noon. Naging maayos ang pagbubuntis ko, Papa Dudut, hanggang sa ako'y makapanganak na. Wala pa rin kaming kahit na anong naging balita kay Olive. Ang hindi namin inaasahan noon, ang pagdating niya sa mismong araw ng binyag ng baby kong si Angela. Pumasok siya sa simbahan at nagsisigaw na mga walang hiya raw kami ni Gerald, na makasalanan daw kami at hindi kami dapat nagkaroon ng anak. May dumating na mga barangay tanod noon at pilit siyang pinalabas ng simbahan. Pero bago siya tuluyang makalabas ay isang nakakapangilabot na mga salita ang binatawan niya. Sinusumpa ako na magdurusa ang anak mo. Magdurusa siya dahil sinilang siya sa mundong ito. Magdurusa siya dahil kayo ang naging mga magulang niya. Babalutin ng itim na mga budhi niya ang buong katawan niya. Tandaan niyo yan, umiiyak na sigaw ni Olive bago siya tuluyang nailabas ng simbahan. Binalot ng kilabot ang buong katawan ko dahil sa mga sinabi niyang yon. Hindi ako makapaniwala na binitawan niya ang salitang yon sa loob pa mismo ng simbahan. Pero mas nakakakilabot ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa kalapit na kalsada ng simbahan na yun ay nasagasaan si Olive ng isang malaking truck na naging dahilan para bawian siya ng buhay. Papa Dudut, doon ko lang nalaman na pagkatapos ng huling pag-uusap namin noon ni Olive ng gabi na lumuhod at nagmakaawa siya sa akin ay nakunan pala siya. Kaya mas naging malalim ang galit na nararamdaman niya sa akin. Grabe ang guilt na nararamdaman ko nang mamatay siya ng araw na pinabinyagan ko ang anak namin ni Gerald. Ang hindi ko alam ay may kasunod pa palang trahedya na mangyayari noon sa buhay namin. Hindi ako sigurado kung trahedya nga ba ang nangyari sa anak kong si Angela, Papa Dudut, o kung may kinalaman ba ito sa sumpang binitawan noon ni Olive. Dahil 3 taon ang lumipas, nagkaroon ng rare na sakit sa balat si Angela na kung tawagin ay epidermolytic ichthyosis o yung paninigas ng balat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagsimula yon sa kanyang mga paa na ngayon ay umabot na sa kanyang tuhod. Hirap tuloy siyang maglakad at madalas na pinandidirihan ng mga tao. Ilang gamot na ang naibigay sa kanya pero hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Nang dahil doon ay madalas siyang tinatago ng mga magulang ko sa iba't ibang kamag-anak namin, pakiramdam ko tuloy ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyari sa anak ko. Papa Dudut, alam ko na marami ang nagagalit sa akin ngayon dahil sa kwentong ito na ibinahagi ko. Pero wala namang kaming naging kasalanan ni Gerald dahil nagmahal lamang kami. Ayokong isipin na si Angela ang sumalo sa karma na dapat ay para sa aming dalawa,
pero sana'y dumating ang araw na tuluyan na siyang gumaling sa kanyang sakit sa balat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Janine. Maraming salamat kay Janine sa pagbabahagi mo ng iyong sulat sa aming YouTube channel. Tunay na hindi natin maipapaliwanag ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Maganda man ito o hindi. Lalo na kung alam natin sa ating sarili na may nagawa tayong kasalanan at nakapanakit tayo ng ibang tao. Pero wag mo sanang kalimutan na magdasal at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Lalo na sa mayapang si Olive. Naging mabigat para sa kanyang naging relasyon ninyo ni Gerald at umaasa rin ako na balang araw ay gumaling ang anak ninyo sa sakit na meron siya sa ngayon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, suportahan niyo po ang Kaistorya YouTube channel para masustain po namin ang aming pag-upload. Makinig araw-araw ng Kaistorya Horror at ganoon din po mag-subscribe sa Gianna Vlogs para sa aming family vlogs. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.